Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang mga kasambahay ay napaka-importante sa ating bahay. Lalo na kung mga magulang ng kanilang mga inaalagaan ay wala lagi sa tahanan dahil sila ay nagtatrabaho. Malaki ngang kaginhawaan ang hatid ng kasambahay, lalo na yung tipo ng mga hindi na kailangang utusan pa dahil sila mismo ang nagkukusang gawin ang kanilang mga trabaho. Subalit kung mamalasin, maaari ngang mataon ang isang pamilya sa kasambahay na may masamang balak. At ang pinakamalala sa lahat, matapat ka sa kasambahay na mamamatay tao. Iyan nga ang masakit na realidad ng isang pamilya sa Baguio. Hindi kasi nila inakala na ang kanilang panagkatiwalaang kasambahay na siyang pinatuloy nila sa kanilang tahanan ay siya palang magiging rason para bawian ng buhay ang isang miyembro ng kanilang pamilya. Sa ating kaso ngayon, balikan natin ang kaso ng tinaguriang killer maid ng Baguio City. Sa Pinsaw Property, maayos at tahimik na namumuhay ang pamilya Wagayan. Ang padre de pamilya nga ay kinilalang si Rodrigo, habang ang ilaw naman ng tahanan ay si Jennifer. Ang mag-asawang Rodrigo at Jennifer ay nabiyayaan ng dalawang mga anak. Ang panganay nilang anak ay ang 20 years old na si Roger at ang bunso naman nilang anak ay kinilalang si Allery Wagayan, 15 years old. Ang pamilya Wagayan nga ay nagmamay-ari ng mga negosyo. Kaya naman dito nakatuon ang atensyon ng mag-asawang Rodrigo at Jennifer. Dahil nga busy sa kanilang mga negosyo, madalas ngang maiwan sa bahay ng pamilya Wagayan ang magkapatid na Roger at Allery at ang kanilang kasambahay. Pero noong April 2016, kinailangang umalis ng kasambahay ng pamilya Wagayan dahil may sakit ang ina ng babae. At dahil dito nawala ng katuwang sina Jennifer sa mga gawaing bahay. Ramdam nga ng buong pamilya ang hirap ng walang kasambahay. Kaya naman ng May 22, 2016, nagpaskil na si Jennifer sa labas ng kanyang tindahan ng wanted kasambahay. Makalipas naman ang ilang araw, isang babae ang lumapit sa tindahan ni Jennifer at tinanong nga ang tungkol sa karatula na siya ay naghahanap ng kasambahay. Ang nakausap na babae ni Jennifer ay kinilalang si Marites Judan, 42 years old. Sinabi ni Marites kay Jennifer na interesado siyang mag-apply bilang kasambahay. At ayon nga kay Jennifer, maayos naman niyang nakausap si Marites. May dala na din si Marites ng mga requirements ng araw na iyon. Pero may isang kulang si Marites sa kanyang mga requirements. Wala siyang dalang police clearance. Tinanong naman ni Jennifer si Marites kung nasaan ang kanyang police clearance. At ayon nga kay Marites, isusunod na lamang niya na ipapasa ang kanyang police clearance dahil naiwan niya ito sa kanilang probinsya. Mabilis na nga ang mga naging pangyayari at ng araw din na iyon, dinala na ni Jennifer si Marites sa kanilang bahay. At ipinakilala na nga ni Jennifer si Marites sa kanyang buong pamilya at sinabi niya nga sa kanyang asawa at mga anak na sa Marites nga ang bago nilang kasambahay. Naging magaan naman ang pagtanggap ni Roger, Rodrigo at Allery kay Marites. At ng oras nga na iyon, nagsimula na din sa pagtatrabaho ng pagiging kasambahay si Marites. Nakaramdaman naman ng kapanatagan ang mag-asawang Jennifer at Rodrigo dahil natapos na ang isang buwan nilang paghihirap ng walang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi kasi naging madali para sa mag-asawa na wala silang kasambahay sapagkat busy sa negosyo ang mag-asawa. Paminsan-minsan katuwa nga ni na Jennifer at Rodrigo ang panganay nilang anak na si Roger sa mga negosyo. Sa unang ang araw ni Marites sa bahay ng pamilya Wagayan, ang babae ay naglaba at naglinis ng buong bahay. At May 24, 2016 nang maaga ngang umalis ng bahay si Jennifer para magbukas ng kanilang tindahan sa palengke. Si Marites naman ang nagluto ng agahan para kina Allery at Rodrigo. At sabay-sabay nga silang kumaing tatlo sa lamesa. At habang sila nga ay kumakain, niyaya na ni Allery ang kanyang ama na si Rodrigo na samahan siyang mag-enroll sa eskwelahan. Subalit sinabi ni Rodrigo na may kailangan siyang asikasuhin sa kanyang negosyo. Dagdag pa ni Rodrigo,
maaari namang mag-enroll si Allery kapag malapit na ang pasukan. Matapos nga ang kumain, agad nang pumasok ng kanyang kwarto si Allery. Napansin naman ni Rodrigo na tila nagtampo ang kanyang bunsong anak dahil hindi niya nasamahan ito na mag-enroll. Magpapaalam na nga sana si Rodrigo sa kanyang anak at tinawag ito ngunit hindi na lumabas pa si Allery ng kanyang kwarto. At bago nga tuluyang umalis ng bahay, nagpaalam muna si Rodrigo sa bago nilang kasambahay na si Marites. Tinanong nga ni Marites ang kanyang amo kung si Rodrigo ba ay gagabihin. Sumagot naman si Rodrigo kay Marites, di siya sigurado kung anong oras na siya makakauwi. At pag-alis nga ni Rodrigo, naiwan na lamang sina Marites at Allery sa kanilang bahay. At bandang 10:00 nga ng umaga, pauwi na ang panganay na anak ni Rodrigo at Jennifer na si Roger mula sa pagdi-deliver ng tubig ng kanilang negosyo. Ngunit hindi pa man nakakapasok ng bahay si Roger ay sinalubong na siya ng kasambahay na si Marites. Nakisuyo nga si Marites kay Roger na ihatid siya sa palengke dahil may ipinapadalang mga plato si Jennifer sa palengke. Noong una, hindi naman pumayag si Roger dahil nagugutom na daw siya at gusto na niya nga kumain ng mga oras na iyon. Ngunit nagpumilit si Marites na ihatid siya ni Roger dahil kanina pa daw inaantay ni Jennifer ang mga plato. At dahil dito, pumayag na si Roger na ihatid si Marites sa palengke. At sa kalagitnaan nga ng biyahe, bigla na lamang nagpababa sa gilid ng kalye si Marites. Bagay na ipinagtaka naman ni Roger. At sinabi nga ni Marites kay Roger na sasakay na lamang siya ng jeep para makauwi na si Roger at makakain. At pagbaba nga ni Marites, naglakad na ito palayo mula sa sasakyan. Samantala, pag-uwi nga ni Roger at pagpasok niya sa loob ng bahay, narinig niya ang agos ng tubig mula sa kanilang gripo. Agad naisip ni Roger na patayin ang gripo dahil sayang ang tubig, kaya naman sinigawan niya ang kapatid niyang si Allery para nga patayin ang gripo ngunit ito ay hindi tumutugon. At habang naglalakad nga ang binata papunta sa banyo, nagulat na lamang siya nang makakita ng mga bakas ng dugo sa sahig. At nang narating nga ni Roger ang banyo, dito na tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kapatid na si Allery. Nagsisisigaw nga palabas si Roger habang humihingi ng saklolo. At makalipas nga ang ilang minuto, itinakbo na si Allery sa ospital, subalit ang dalaga ay idineklara ng wala ng buhay. Agad namang nakarating kina Rodrigo at Jennifer ang mapait na sinapit ng kanilang pinakamamahal na bunsong anak. Magkahalong paghihinagpis at galit nga ang naramdaman ng pamilya Wagayen sa nangyari kay Allery. Sa autopsy report nga sa labi ng dalaga, lumalabas na ang dalaga ay nagtamo ng mahigit 10 pinsala ng mga saksak. At sa inisyal nga ng investigasyon, napag-alaman na nawawala ang ilang mga gadget, alahas at pera ng pamilya Wagayen. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang ginamit para tapusin ang buhay ng biktimang si Allery. Ayon pa sa mga pulis, wala kahit anong senyales na pwerasang binuksan ang pinto o bintana ng pamilya Wagayen. At isa lamang ang pinaghihinalaan ni Rodrigo at Jennifer na pumatay sa kanilang anak. At walang iba nga kundi ang bago nilang kasambahay na si Marites. Matapos nga ang investigasyon, idineklara na ng Baguio City Police na ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Allery ay si Marites. Ayon nga sa mga otoridad, si Marites kasi ang huling kasama ng biktima. At si Marites din ang huling nakitang lumabas ng bahay ng pamilya Wagayen bago matagpuan ni Roger ang labi ng kanyang kapatid. Ayon pa sa mga otoridad, bigla ding nawala ang kasambahay matapos ang krimen at ito nga ay kahina-hinala. Teorya nga ng mga pulis, pagnanakaw lang talaga ang motibo ni Marites kaya niya nagawa ang krimen at kaya rin siya namasukan bilang kasambahay. Subalit malaki nga ang posibilidad na nahuli sa akto ni Allery ang kasambahay na si Marites habang nagnanakaw. At para walang makaalam na ginagawang pagnanakaw ni Marites, nagdesisyon siyang patayin ang walang kalaban-labang dalaga.
Sa background checking nga ng mga otoridad sa pagkatao ni Marites Judan, lumalabas na hindi pala yon ang unang krimen na ginawa ng babae. May una na pala itong kaso at ang unang ang kasong kinaharap ni Marites ay homicide with robbery sa Baguio City. At si Marites ay may outstanding warrant of arrest nga para sa mga kasong qualified theft at robbery na ginawa niya sa La Union at Ilocos Sur. Napag-alaman din na si Marites ay gumagamit ng iba't ibang mga pangalan. Ilan nga sa mga pangalan na ginagamit ni Marites ay Florence Macalay, Marites de Guzman, Brenda Mendoza at Brenda Docusin. Matapos nga ang investigasyon, tuluyan nang sinampahan ng kasong robbery with homicide ang kasambahay na si Marites. Kasunod nito ay inilabas na din ang warrant of arrest para kay Marites. Makalipas nga ang ilang linggo, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa Tarlac City. Ayon nga sa tumawag, nag-apply sa kanila ang wanted kasambahay na si Marites. Ngunit namukha nila ang sospek kaya hindi nila ito tinanggap sa kanilang bahay. Hindi pa din matanggap ng mag-asawang Rodrigo at Jennifer ang nangyari kay Allery. At ang masakit dito, hindi nga maiwasan na mag-asawa na sisihin ang kanilang mga sarili sa sinapit ni Allery. Ayon nga sa pahayag ni Jennifer, humihingi ang ginang ng kapatawaran sa kanyang anak dahil siya ang nagpasok kay Marites sa kanilang buhay. Humihingi din ng kapatawaran si Rodrigo kay Allery at sinabing hindi niya nga inakala na ganoon ang kahinatnan ng pagtanggap nila kay Marites bilang kasambahay. Samantala, naglaan naman ang pamilya Wagayen ng 100,000 pesos na pabuya para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Marites. Ayon sa mga pulis, modus umano ni Marites na magpanggap bilang kasambahay at mag-a-apply sa mga mayayaman na pamilya. At pagkatapos ay pagnanakawan na ni Marites ang pamilya o di kaya naman ay sasaktan niya ang mga ito para lang siya ay makapagnakaw. At dahil alam ng Baguio PNP na si Marites ay isang delikado at marahas ng tao, idineklara siyang number 1 most wanted sa Baguio at tinaguriang ang killer maid. At September 2016 nang natanggap nga ng mga pulis ang balita na muling nakapangbiktima si Marites sa Nueva Vizcaya. Sunod namang ninakawan ni Marites ang isang Chinese businessman sa Isabela. At napag-alaman nga sa kabuuan, tansya ng mga pulis, halos 1.9 million pesos na ang lahat na ninakaw ng kasambahay na si Marites sa kanyang mga naging amo. February 6, 2019 naman, nang lumabas ang balita na ang most wanted na si Marites ay naaresto na. At ayon nga sa mga balita, si Marites ay natagpuan ng mga pulis sa pinagtataguan nitong bahay sa Dampay Street, Alaminos City, Pangasinan. Kasama din sa inaresto ay ang partner in crime at live-in partner ni Marites na si Manuel. At sa police station nga, formal nang sinampahan ng kasong robbery with homicide si Marites. Inihain din kay Marites ang iba pang kaso na isinampa sa kanya ng iba't ibang mga lugar. Ang tinaguriang killer maid na si Marites ay tuluyan ng ikinulong at dito na nga nahinto ang kasamaan ng kasambahay. Payo naman ang mga pulis para maiwasan na nga makakuha ng mga kasambahay tulad ni Marites. Payo nga ng mga otoridad, kumuha lamang ng mga kasambahay sa mga kilalang ahensya o di kaya humingi ng referral sa mga pinagkakatiwalaang kakilala. Dapat din ay hingan ang aplikanting kasambahay ng mga kaukulang dokumento gaya ng police o NBI clearance. Makakatulong din ang pag-background check sa nag-a-apply na kasambahay sa pamamagitan ng centralized database ng PNP na e-warrant. Sa ngayon ay nakakulong pa nga din si Marites. At kung titingnan nga sa internet, wala pang lumalabas na hatol kay Marites para sa pagnanakaw niya sa pamilya Wagayen at sa walang awa niyang pagpatay kay Allery. Ayon nga sa ating batas, maaaring kaharapin ni Marites ang hatol na habang buhay na pagkakulong kapag siya ay napatunayang guilty sa kanyang mga kaso. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang maipapayo mo sa mga taong gustong kumuha ng kasambahay at ano ang dapat nilang gawin para siguradong na ang mga kasambahay na kanilang pwedeng makuha ay hindi killer maid?
Kung ikaw din ang tatanungin, nararapat naman na magkaroon ng bitay sa ating bansa para nga sa mga kasong kriminal at korupsyon? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.